Although malawak na yung kanilang lupain, I think most of us can relate. Hindi naman ganito kalawak yung yard natin to have abundance of plants. So, the next best thing is yung ating urban gardening. Yan, pwede tayong maglagay ng mga halaman sa mga pasu-pasu lang. Ito yung sinasabi natin curry plant. Kung mapapansin nyo, yung dahon, yung puno, kapareho ng itsura ng kamyas. Pag malayo, tapos hindi mo alam na may curry plant, sabihin mo, kamyas yan. But once you get a leaf, punitin mong ganyan, then amuyin mo. Actually, kahit hindi mo na ilapit yung ilong mo yung pungent smell na unique sa halamang ito, alam mo kaagad kung bakit ito magkaiba sa kamyas. Isa sa mga kilalang putahe or specialty ng Batangas ay ang kanilang sinaing na tulingan. And nung naglilibot kami, marami kaming nakita dito na mga ingredients na pwede nating pagsamasamahin. So yun yung naging idea natin dito sa ating susunod na dish, which is ang ating tulingan noodle soup. So-fry lang natin yung ating pinaka main ingredient, which is yung ating tulingan, hanggang mag-crispy lang yung labas lang niya. Habang piniprito natin yung ating tulingan, magdudurog lang tayo or ipupure kung may blender kayo ng luya, tsaka ng bawang. Kanina may nakita kaming puno dito ng galanggal. So, kung meron kayo nito, magandang alternative ito sa ating ginger. Luya at bawang. Please take note lang po, hindi magkapareho yung curry powder from the curry plant. Tostado na yung ating ginger. Sasama ko lang din siya sa labas. Yan yung mga pang-garnish natin. Alamang or bagong ng tulingan. Pwede ko nang ilagay yung ating sotanghon. Ayan, malambot na yung ating sotanghon. Ready na nating ibagsak yung pinakahuli nating ingredient, which is yung talbos ng ating kangkong. Pwede na tayo mag-plate. Ayan, luto na ang ating tulingan noodle soup.